Kapapasok lang na balita, kasalukuyang nasa tanggapan ng Pag-asa ngayong hapon si Pangulong Noynoy Aquino. At para sa detalye, may report si Paulo Santos ng Super Radyo DZBB. Paulo? Steve, ilang minuto pa lamang ito nakakalipas ng surprise ng binisita ngayon na Pangulong Noynoy Aquino itong Weather Bureau o itong pugong tanggapan ng Pag-asa o mismong war room ng weather forecasting section ng Pag-asa na kung saan close itong nagaganap na meeting at kaharap na itong si Pangulong Noynoy Aquino itong ilang empleyado at forecaster ng Pag-asa. At sa mga oras na ito ay nandito lamang kami sa panig ng isang glass window na kung saan natapan lang namin kasi si Pangulong Noynoy Aquino na nagpapaliwanag at nagbibigay na ng pahayagan sa harapan naman itong mga empleyado ng Pag-asa, partikular na yung ilang miyembro ng Philippine Weathermen Employees Association o PWEA. Yun yung mga empleyado Steven, na nagkaroon ng labor o nananawagan sa Pangulong Noynoy Aquino hingin sa kanilang labor dispute at kanilang mga claim dito sa gobyerno. Samantala, bago pa dumating itong si Pangulong Noynoy Aquino, kanina ay isang closed-door meeting din ang naganap sa pagitan ng mga empleyado o ng mga opisyal ng DOST Pag-asa at napag-usapan nga doon yung pinag-aaralan nila, yun ang naggumamit ng iba't ibang dialekto sa pagpapalabas ng weather bulletin ng Pag-asa. Ayon na rin sa pahayag kanina ni Presidential Communication Operations Office sa Arizona Economa, sa kanilang isinagawang pagpulong sa mga opisyal ng Department of Science and Technology o DOST, layo nila na gawing mas simplify na ang inilalabas na bulletin ng Pag-asa. Kapag simple kasi ang inilalabas na impormasyon ng Pag-asa ay mas lalong maunawaan ito naman ng publiko at madali itong sundin. Isa sa napag-usapan ay ang hindi gagamit ng termino o terminology ng tropical depression o tropical storm at typhoon. Sa halip ay sasabihin na lamang na bagyo. At kahit walang bagyo, ay magpapalabas na rin ng weather bulletin na itong Pag-asa. Sa mga oras na ito ay closed door itong meeting, hindi natin maririnig itong patuloy na pag-ipag-usap ng Pangulong Noynoy Aquino sa mga empleyado o forecaster ng Pag-asa. Yan ang sitwasyon mula dito sa punong tanggapan ng Pag-asa. Ang inyong kapuso, Paulo G. Santos, ng GMA Super Radyo DZBB. Alright, Paulo, isang tanong lang, yung 5 o'clock na weather bulletin ng Pag-asa, matutuloy pa yan o medyo maantala siguro dahil sa kasalukuyan, gaya nung pinapakita nating live na video, nasa loob pa rin ba si Pangulong Aquino? Sa mga ito, gaya nga na sinabi ko, mukhang maantala ito dahil lahat ng mga weather forecaster dito ay nakaharap ngayon dito sa Pangulong Noynoy Aquino at hatid nga yan, sisilipin ko lamang dito sa aking kinatatayuan. Medyo seryoso itong nangyayari pag-uusap nila, yung ilang karamihan doon sa mga nakaharap dito yung Noynoy Aquino ay mga kababaihan at mga empleyado ng babae. Kung saan seryoso sila habang pinakikita itong si Pangulong Noynoy Aquino. At yung mga 10 minuto na lang, magkaalisin ko na Steve, inaasahan ka ng business natin na magkakaroon ilalabas yung weather bulletin ng Pag-asa sa bagyong Helen. Sa mga oras na ito ay lahat ng weather forecaster ng Pag-asa ay naantala ang kanilang monitor upang pakinggan naman itong pagpapaliwanag itong si Pangulong Noynoy Aquino. Sa mga oras na ito ay seryoso usapan itong nagaganap at hindi nga rin nasabi yung issue sa kanilang claim na ibalik yung kanilang mga benepisyo. Alright, Paulo, patuloy kami makikibalita sa iyo kung ano yung magiging resulta ng closed-door meeting na yan sa pagitan ng mga taga dyan sa Pag-asa kasama si Pangulong Noynoy Aquino. Maraming salamat sa iyo, Paulo Santos ng Super Radyo DZBB.